I am horrified. Yan po ang sinabi ng ating Presidenteng Bongbong Marcos tungkol po dito sa sinasabing secret deal or gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte at ng China. Finally, nagsalita na po ang ating Presidente tungkol po dito sa ginawa ni former President Duterte na sinasabi ng iba ay treasonous na daw. Ano ba kasi ang ibig sabihin ng treason? Sabi po dito, treason is the crime of betraying your country. For example, by helping its enemies or by trying to remove its government using violence. So ang ginawa po ni former President Duterte falls under the crime of betraying our country by helping its enemies. Well, kung tutuusin, hindi naman natin 100% na enemy itong China eh. Dito lang po sa West Philippine Sea issue, doon po nagiging enemy natin ang China. Balita po ng Philippine News Agency, President Ferdinand R. Marcos Jr. said he was horrified about the terms of the reported gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and China on the West Philippine Sea, and revealed that he is currently seeking clarifications about the supposed deal. Sabi po ni President Bongbong, kung ang sinasabi sa agreement na yan ay kinakailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap siguro sundan yang ganyang klaseng agreement. Na totoo naman po, bakit China ang magdidikta sa atin kung ano ang gagawin natin sa teritoryo natin? Simplihan po natin. Meron tayong kapitbahay at pareho tayong may bakuran. Meron pong fence sa pagitan natin na nagsasabi kung hanggang saan ang property mo at ang property ko. Tapos meron tayong gustong gawin sa ating hardin. Pero tutol yung kapitbahay natin. At kinausap niya ako at sinabi niyang, let us make a deal. Papayag ako na may gawin ka dyan sa hardin mo, pero huwag ka magpapasok ng mga bagay o mga kagabitan. At hindi ka pwedeng magtayo ng kahit na anong istruktura dyan sa hardin mo. Papayag kayo nun? Property ko to, tapos kapitbahay ko ang magbibigay ng kondisyon kung ano ang dapat kong gawin sa hardin ko? Hindi ka ba papalag nun? Ewan ko na lang dito sa mga pro-China na to kung bakit hindi sila pumapalag. Pinalalabas pa nila na kasalanan natin, tayo ang nagpo-provoke kung bakit tayo binubuli ng China. Ito, meron naman palang secret agreement, merong secret deal. At kung dati akala nila ay hindi kumikibo ang ating presidente, ito, nagsalita na po siya. Bakit nga naman tayo kailangan humingi ng permiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo? Kalokohan po yan. Wala po sa tamang pag-iisip ang taong papayag sa ganyang klaseng agreement. Napapayag na diktahan tayo ng ibang bansa kung ano ang gagawin natin sa pag-aari natin. Sabi pa ni PBBM, I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement that territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Filipinos. Ayon po kay President Bongbong, hindi siya nakatanggap ng kahit na anong impormasyon mula sa previous administration tungkol dito sa secret deal na to mula nung siya ay naupo sa pwesto. Nakita nyo? Eh di may secret deal nga. May pinag-usapan yung previous administration with China na hindi ipinaalam, na dapat ipinaalam sa incoming president. Ngayon nagkakagulo, ngayon lalabas ang secret deal na yan. Tapos sisisihin nyo ang Pilipinas kung bakit nagkakaroon ng aggression, ng tension sa West Philippine Sea. Ang sisihin nyo yung gumawa ng secret deal na yan, ng gentleman's agreement na yan, na kahit na itong previous administration ay nagtuturoan. Sasabihin ni Roque, may gentleman's agreement. Sasabihin ni Sal Panelo, walang gentleman's agreement. Kayo-kayo na lang, hindi pa kayo magkasundo. Dapat nag-uusap-usap muna kayo. O baka itong si Panelo at itong si Roque ay merong lihim na galit sa isa't isa. Kaya sila naglalaglagan. Sabi pa ni President Bongbong, we do not know anything about it. There is no documentation. There is no record.
We were not briefed when I came into office. Wala man lang nagsabi sa amin na may ganoong usapan. So, bakit ganon? Bakit kailangang ilihim? Dating presidente ka, bababa ka na sa pwesto mo, obligasyon mo na ipaalam lahat sa incoming president kung ano yung mga ginawa mo, kung ano yung mga pinasok mo mga deals, sekreto man siya o agreement lang siya. Hindi po ba dapat ganon? Pero ngayon, after almost 2 years, malalaman natin na meron palang agreement between former President Duterte and China na dinideny naman ni Panelo at ni Duterte, na sinasabi naman ni Roque na meron. So, sino ang sinungaling sa inyo? Sabi pa ni PBBM, we are talking to his former officials. Maybe not the former president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag nyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. We still haven't got a straight answer. Paano nga naman magkakaroon ng straight answer kung sila nga hindi sila magkaintindihan, sila nga hindi sila magkapareho ng nilalabas na statement? So, ano to? Niloloko nyo ang taong bayan? Akala nyo basta ganun-ganun na lang papayag ang mga Pilipino to let go of that? Napabayaan na lang kung ano man yung secret agreement na yan? Samantalang binubuli na tayo ng China, kaya malakas ang loob ng China sa ginagawa nilang panghaharas sa mga Pilipino ay dahil meron daw palang kasunduan. At ano yung kasunduan na yun? Ayon kay Harry Roque, hindi tayo pwedeng magdala ng mga building materials para ayusin yung Sierra Madre. Sino ba ang China para diktahan tayo kung anong gusto natin gawin sa pag-aari natin? Pumayag si ex-President Duterte na huwag magpasok ng mga building materials para ayusin yung Sierra Madre. Atin yun? Nakadaong yun sa ating economic zone? But then again, sabi ni Panelo, wala daw ganung agreement. So hindi ba dapat magpaliwanag itong kampo ni former President? Hindi ba dapat mag-issue siya ng statement kung ano ba talaga ang naganap dyan sa secret agreement na yan? Tuloy ko po. The chief executive also bared that he has plans to talk to Chinese Ambassador Wang Zilian to help uncover the supposed agreement. So kung ayaw magsalita nito mga former officials natin, dapat magsalita ang China kung ano ba talaga, kung sino ang kumausap sa kanila, kung anong pinag-usapan nila, kung ano ang nasasaad dun sa secret deal or doon sa gentleman's agreement na yon. Masyado nang pinaiikot itong former administration ang ulo ng mga Pinoy. Hindi na po papayag ang taong bayan yan. Kailangan nyong magpaliwanag tungkol dito. Tama na ang panggagago sa kapwa Pilipino. Nasaan na yung ating magigiting na mga senador na lahat ng issue ay sinasawsawan? Ngayon magsilabas kayo. Imbestigahan nyo itong secret agreement na to. Meron ba o wala? Pero kung papansinin ninyo, tahimik ang ating mga magigiting na senador. Ano ang masasabi ni Robin Padilla, ni Amy Marcos, at ng iba pa mga pro-China na senador? Mabuti pa itong si Senadora Risa Hontiveros. Alam nyo, kahit na ayaw ko kay Risa Hontiveros, pero may mga pagkakataon talaga na umaayon ako sa mga ginagawa niya. Tulad na lang ng gusto niyang paimbestigahan si Kibuloy sa Senado. Okay sa akin yun. And this time, gusto niya rin paimbestigahan si former President Rodrigo Duterte. Sabi po dito sa Inquirer.net, Senator Risa Hontiveros moved for the upper chamber's investigation of the gentleman's agreement that former President Rodrigo Duterte supposedly entered into with China regarding the West Philippine Sea. Hontiveros, in her proposed Senate Resolution number 982, said that if Duterte's deal with China is proven true, the former chief executive's action is tantamount to a surrender of the Philippines' sovereignty and hence treasonous. This gentleman's agreement is treasonous, while China, in any case, will most likely attack our resupply missions en route to Ayungin. This sham of an agreement only gave Beijing more ammunition to assert her baseless claims. Sabi po yan ni Hontiveros. Pero, pagtatanggol naman po ng isa pang senador, for Senator Francis Tolentino, there is no need for a Senate investigation into the supposed gentleman's agreement
involving the administration of former President Rodrigo Duterte and the Chinese government, as there is no document proving its existence. So, porke ba walang existent document, hindi na pwedeng imbestigahan? Saan nanggaling yung mga chismis na may secret deal, na may gentleman's agreement? Hindi ba kay Roque at sa mga tauhan ni ex-President Duterte? Although, again, pinabulaan na naman ni Sal Panelo. So, itong ginagawa ni Panelo at ni Roque, na paghahalata po na mas malamang meron niyang secret deal. Ito po ang reaksyon ni Tolentino doon sa final na resolution ni Senator Risa Hontiveros na binase sa informasyon ni Attorney Harry Roque. So, siyempre, may nadulas, may umamin, may basihan para imbestigahan. Hindi nga ba sabi ni Roque, the Philippines entered into a gentleman's agreement with China during the presidency of Duterte. Part of the deal was Filipinos are only allowed to deliver food and water supplies to BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal. Pero sa isang press conference, Tolentino, a Duterte ally, kaya naman pala sabi dito, Tolentino, a Duterte ally, explained that this is not considered an agreement as the Vienna Convention on the Law of the Treaties provides that a treaty should be in written form. So yun na nga kasi, walang written form So, hindi pwedeng magkaroon ng investigasyon. Yung bang ibig sabihin ni Senator Tolentino? Sabi ko sa inyo, kahit na kami mga simpleng mamamayan naiintindihan namin ang nangyayari. Hindi porke walang written form, hindi pwedeng imbestigahan. May mga umamin na mga dating opisyal ng dating gobyerno. So kahit na pabalaanan pa ng isang dating opisyal din ng dating gobyerno ang sinabi ni Harry Roque, nadulas na. May umamin na. So I think, pwede pa rin imbestigahan yan. Dapat malaman natin, manggaling mismo kay former President Duterte kung ano ang sinasaad sa gentleman's agreement na yan o dun sa secret deal. Kaya natatawa na lang ako sa sinabi ni Tolentino How can you investigate an agreement which is not written? Parang hearsay na lang He says, she says. So I don't think there is, with all due respect, a sound basis for that investigation. Kayo ba sa tingin ninyo? Tama itong si Tolentino porque walang written document, hindi na pwedeng imbestigahan. Kaya nga ang tanong ng taong bayan bakit nagkaroon ng secret deal? Bakit kailangan isikreto? Kaya nga sabi ni President Bongbong, bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, bakit pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga Kaya it is not a good situation. So, hindi natin pwedeng palampasin ito. Dapat may managot, dapat may magpaliwanag kung ano ang totoo sa secret deal o sa gentleman's agreement na yun. Kaya nga gustong makipag-usap ni PBBM dyan sa opisyalis ng China. Dahil sabi niya, we want him, ito nga pong si Wang, to explain who China is talking to. Who are you really talking to? What did you agree on? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Because we have no record, no matter where you look, there is no record. So it was all done in secret. So sa tingin ninyo, may karapatan ba ang administrasyon ni President Bongbong Marcos na alamin mula sa previous administration kung ano ang totoong nilalaman ng secret agreement na yan? Itong kabilang kampong ito, masyado nyo na pong ginugulo ang sitwasyon sa Pilipinas. Maawa naman kayo sa bansa natin. Kung talagang may pagmamahal kayo sa bansang Pilipinas, now is the time. Ipakita nyo sa taong bayan kung saan kayo talaga nakakiling. Kayo ba ay talagang para sa Pilipino o para sa China? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina. Peace.